Broadcasting Center Incorporated. DWZR 828 kHz Zoom Radio sa Legazpi. Aktibong miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang tamang oras 35 minutos magalipas po ang alas 6 din pagkaaga. Dire-diretso na po kita. Yan mga tugang, diretso kita papatamtabi, tango niya na pagkaaga, arog kang prinumisa mi kasubago, makakauro niya to ang man of the many first. Digdi po sa Kabikulan, maging sa bilog na Pilipinas. Sir, one of the first, man of the first. Mga Yan. tugang inipo an enot. Nyaon siya duman sa West Philippine Sea. Yun, dahil mga tugang. Dati duman yan. Yan. Oo. Yan ang pinakainot mga tugang Nasumpiton. na sinumpit duman kang China sa West Philippine Sea. Kan tubig. Yan kan tubig, so pigbomba baga kan water cannon. So, laser. So laser siya pa, Naong paduman. Barko niya tabi mga tugang an pig laser kan China duman. Muda ang taong ini an enot na nakabugtak kan mga buya duman sa pagultanan kan Pilipinas buda China. O sige taapon ang tangon niyan daing iba, kundi si Commodore General Ivan E. Roldan, sarong Bicolanong maurag. Ano? Sige, apunan niya to. Yan. Nagkikiriring po. Hello? Yan. Okay, good morning po sir. Hi guys, good morning, Bing. Opo, mga tugang, yaon po sa linyang unyan, daing iba kundi an sa tuyang saro kang pinakamaurog na general na Bicolano, na iyo po an pamayo kang Philippine Coast Guard District Bicol, si Commodore General Ivan E. Roldan. Sir, good morning. Good morning po. Hi, good morning, Bing. Good morning sa programa mo. And si Papa Tam, kay ribadan ko po ngunyan, Hi, good Commodore. morning din kay Maluwas na naman ako. Joke. Opo. Sir, tamang-tama sir, napaapod kami sa imo. Ano, Tagalogin ba natin ito para mas maunawaan at maintindihan tayo ng ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa, ano? Sige. Opo, sir, kami ay napatawag. Sabi ko nga kanina, ikaw ay parang itinagurian naming man of the many first dahil ikaw yung isa sa pinakamagaling na may hawak ng West Philippine Sea before, no? During before your stint being the Commodore or the District Commander of Northwestern Luzon and in Bicol Region. Yan. So, ngayon sir, ito po ay patungkol sa katanungan para po dito sa gaganapin na anong tawag dito? Legazpi Landing sa araw na ito, no? At gusto nating malaman, Commodore, kung ano ba ang kahalagahan nito dahil ikaw bilang isang Bicolano, sabi ko nga ikaw ay isang Bicolanong palaban dahil lahi ka ni General Simeon A. Ola ng Ginubatan. Oo. Ano sir ang iyong masasabi dito sa nasabi ng Legazpi Landing dahil parang hindi na ata po ito binibigyan ng importansya ng ilang mga kabataan sa ngayon at mga kababayan natin. Please go ahead po, Commodore. Alam nyo, ang Legazpi Landing ay kasing kapantay ng kahalagahan ng Simeon Ola Day. Sinabi mo nga kanina, ako ay galing sa Ginubatan, Albay. Opo. At si General Simeon Ola, na siyang last general to surrender, Opo. ay taga-Ginubatan din. So, kung paano siya naging hero ng hindi lang ng Bicol, kundi ng buong Pilipinas sapagkat siya ang pinakahuling general to surrender, ay itong Albay Gulf Landing o Legazpi Landing ay kapares din ang importansya nito sapagkat ito ay noong 1945 ay ito talaga yung dinipensahan ng ating mga Pilipino kasamang mga Amerikano na patungkol sa pag-landing nila ay sa pamamagitan ng kanilang katapangan ay na-secure nila itong area na to para ma-prevent itong mga Japanese forces na okupan nila ang peninsula o ang Gulf ng Legazpi na ng Albay na napaka-importante. Napaka-importante sa mga susunod na liberasyon. Opo. Hindi lang ng Bicol, kundi ng buong Pilipinas. Because parang itong Legazpi o yung Albay Gulf ay talagang strategic po ito.
Tama po yun. Kasi kaya makikita nyo, ang kalaban naman na mga invaders nanggagaling lagi sa weakness point itong ating east side. No? Apa. Kasi ito, sabi ko nga, ito yung kung sa Baguio, ito din yung entry ng Baguio. Opo. Tama. Ito rin ang entry ng mga enemy forces. At nung time na yon ay yung Hapon ay may dalawang puwersa, yung una yung galing dito na sa lupa at Opo. yung meron pa silang mga reinforcement na mga galing sa dagat. At ito'y alam ng mga Amerikano, kaya napaka-importante sapagkat ito yung nagsisilbing depensa nila. Hindi lamang dito sa papunta sa Luzon. Sabi nga ito ay gateway of the South. Opo. At aabangan din nila yung galing sa Visayas. Kaya kung sino magkukontrol nitong San Bernardino Strait, siya makakakontrol ng South Gateway. Yun. Oo, yun pala ang napakahalagang istorya nito, sir. Kaya ito po ay talagang matatawag natin na napakahalaga sa hanay po ninyo at nung panahon sa ating mga kababayang Pilipino at sabi nyo nga po ay naminsun nyo yung mga tropang Amerikano na dumipensa din naman sa Pilipinas para magkaroon tayo ng kasarinlan. Ano po? Correct. At itong San Bernardino, kung makikita mo to, ito ay para siyang kanal. At dito ang pinakamalalim na parte ng Bicol. Hindi ang Bicol, kundi ng kabuong ng Pilipinas. Sapagkat ito'y daanan ng mga submarine. Okay. Yung San Bernardino Strait. Kaya nung World War II, siyempre may mga submarine na yung mga Hapon. Opo. May submarine din yung Amerikano. Kaya dyan talaga yung kanilang labanan. So, kailangan ma-secure mo yung Legazpi o yung Albay Gulf para hindi na sila maka-advance forward dito sa mainland Luzon. Opo. Yung ito naman galing sa Visayas, ma-prevent mo ngayon yung pagpunta nila. So, multiple purposes itong Legazpi, yung importance ng Legazpi o Legazpi landing na nangyari at itong sabi ko nga, yung Albay Gulf natin. Yan po, maganda po yung na-take up natin yan kasi marami pong mga kabataan ngayon o mga albayanos na hindi po alam itong nangyaring ito. This is very significant event na talagang dinipensahan. Dahil kung wala yung dipensang yon, ay maaaring talagang lulusot sa Bicol, lusot din sa Bisaya. Opo, Papa Tamano, and Commodore, kaya kung bakit talagang gusto naming talakayin ito na makausap po kayo sa pamamagitan ninyo dahil we know na kayo po ay talagang knowledgeable dito dahil ito po ay nasa larangan din naman ng trabaho ninyo. Sir, dahil ang April 1 ay kalimitan hindi na po binibigyang halaga itong nasabi ng Legazpi Landing, kundi nauso baga yung tinatawag na pag April 1 is April Fool. No? At uso na din po ngayon yung mga fake news. So sa pamamagitan po nito ay maibigay din natin sa ating mga kababayan yung kahalagahan ng tinatawag na Legazpi Landing or Albay Gulf Landing para naman ay mabago din ang persepsyon ng tao na ito pala yung mas pinakamahalaga or importanteng event kaysa doon sa tinatawag na April Fool. Opo. Tsaka sa ngayon, ito na yung uso dahil yung ating threat, no, yung ating emerging threat ngayon. Opo. Ay external threat na, no? Panibagong threat. Dati yung Japanese invasion. Ngayon naman, siyempre, ang external threat naman natin is yung yung gusot o concern or issue dito sa West Philippine Sea. At ibang bansa din ang involved dito. Opo. So, yun yung ang worry ng ating hindi lang naman ating military, national security, but also yung ating buong citizenry. Opo. At ang threaten dito ang ating buong soberanya. Hindi lamang dahil sinabi itong West Philippine Sea ay hindi na maapektuhan yung ating East Philippine Sea. Remember, history will always repeat itself. Yes. Tama sir. O kaya pala, napakahalaga po sir na hindi lang naman nakafocus dapat doon sa West Philippine Sea, kundi kailangan din natin idepensa sa muli ang eastern side ng ating bansa. Correct. Kaya nga tayo meron tinatawag na threat din dyan sa Benham Rise na napakalapit sa ating lugar. Ito east, nasa east din at
hindi malayo yung dito na naman sa east side or itong lugar na Albay Gulf, yung kanilang nakikita na importante nilang o dadaanan o okupahin pagdating ng panahon. Opo, kasi sabi nyo nga, Commodore, sabi nyo nga po, itong San Bernardino Strait ay napakalalim na bahagi nito ng karagatan at posibleng dito na naman dumaan yung mga submarino ng iba't ibang bansa. Correct po, correct. O lalong-lalo na dun sa mga intruders, no? Kaya posible na ito po ay dapat mabigyan din talaga ng halaga at magkaroon ng kamalayan ng ating mga kababayan, hindi lang naman sa Bicol, kundi buong Pilipinas, na kailangan din nating idepensa itong eastern side ng ating bansa. So, sir, maitanong lang namin kasi lahat nakapokus doon sa west. Opo. This is portion nito ay east. Opo. Alam ko po na ito po ay talagang pinag-aaralan din ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas, lalong-lalo na ang Philippine Navy and Philippine Coast Guard. Itong mga posibleng mangyari, di po ba? Tama po yun. Kaya po meron din tayong mga monitoring system o sistema para ma-check natin, ma-monitor natin kaagad kung anong mga aktibidades ng mga foreign vessels na dumadaan dito sa ating eastern side. At ito'y ibinabato natin kaagad sa ating mga counterpart ng mga ahensya hanggang sa makarating ito sa nasyonal, lalo na doon sa ating National Security Council. Sir, Yun. malaman lang natin para maklaro ito sa ating mga tigapakinig, ano talaga ang pinaka-mission vision ng Coast Guard? Yun. Ang mission natin, vision ng Coast Guard, of course, meron kaming function, yung aming kung sa kabuuan, ito ay humanitarian mission in function, at the same time, security function din. So we are dual. No? Ngayon, yung pagdating sa humanitarian, nandyan yung ating maritime safety function, yung ating maritime protection, at meron din tayong maritime security function, which is ang maritime security nahati sa dalawa, which is yung maritime law enforcement at of course yung ating sa maritime security na in relation sa ating national security concern. As well as, of course, yung aming bread and butter, yung aming search and rescue efforts and other matters supporting other agencies. Ayun, sir, tamang-tama dahil nabanggit natin ito, no? Balik muna ako sa West Philippine Sea, kung saan po ay talagang matagal kang namalagi doon at sabi nga natin, isa ka po sa ikinukonsiderang hero ng Pilipinas bilang isa sa tagapagdepensa ng ating soberenya bago ka napunta po ng Northwestern Luzon. So kaya tinawag kitang man of the many first dahil right after your service in the West Philippine Sea, when you are become the Commodore or the District Commander of Northwestern Luzon, abay ilang linggo lang sinalubong ka kaagad ng napakalakas na bagyo at talagang first time mo, no? At dito naman sa Kabikolan, hindi rin nalalayo na nangyari din sa iyo after a few weeks ng service mo dito as District Commander, sinalubong mo kaagad yung bagyong Christine. At dito sir nagsimula dito na ang pagkakataon para maibigay natin sa ating mga taga-antabay at tagapakinig yung about po sa Wasar. Yun, ha? Ang pinaka-importante. Oo. Kung bakit, sir, nabitbit mo itong advocacy at programang ito para mabigyan po ng kaliwanagan ng ating mga kababayan, ibibigay namin ang linya po para sa inyo, sir. Paano ba nagsimula ang Wasar at kung bakit po naging isa sa programa mo ito? So, sabi ko nga, bago tayo pumunta sa Wasar, ay nabanggit mo na kanina na nanggaling tayo sa West Philippine Sea. Opo. Ay tama po yun. Yung 2021, after ng pandemic, actually patapos pa lang yung pandemic noon, nang ma-deploy kami kaagad sa West Philippine Sea o sa tinatawag natin na Spratlys. Opo. Sapagkat nung panahon na yon ay binigyan ng pamahalaan ng diin ang tinatawag na white-to-white ship principle na kung saan ay Coast Guard muna ang makikipag-engage doon sa West Philippine Sea at tayo ang natas na pumunta doon, ma-demilitarize natin. Ma-demilitarize, yun ang pinaka-term doon. Ma-demilitarize ang area, ang Pag-asa, ang Kalayaan Group of Island at kaya nandoon naman ng Philippine Coast Guard na ako ang naging namuno doon sa isang barko na tinatawag na
BRP Malapascua. Kung naalala nyo, ito yung na-laser nung araw. Mhm. Oo. So ito ang aking naging duty doon sa almost mahigit isang taon at bumalik ako sa lugar na yon nung mas malaking barko yung aking hinawakan kung saan ay naatasan kami ng National Security Council na ilagay yung ating tinatawag na marker buoy Buya. na limang buya. Kung natandaan nyo, nung 2023 ay muli ako bumalik doon at nag-mission kami sa pamamagitan ng 5 barko na ako yung pinaka flotilla commander ay matagumpay naming nailagay ang 5 buya sa West Philippine Sea. Diyan sa Patag, sa Julian Filipe, sa limang lugar, no? Basta naging matagumpay yung aming naging paglaglag ng mga markers, siya magsisimbolong ating soberenya sa lugar na yon. Kaya pagkatapos nun, ako ay napunta nawardan ako ng National Security Council. Yun. Sa pamamagitan ng ginawa namin na yon. At naging matibay yung claim ng Pilipinas diyan lalong naging matibay ang claim ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. West Philippine Sea. Opo. Ngayon, pagkatapos noon ay nilagay ako na commander ng Coast Guard Northwestern Luzon na kung sa equivalent ng Philippine National Police ay Region 1. Pero sapagkat ito ay Northwestern Luzon dahil nasasakupan nito yung northwestern part ng West Philippine Sea. Kaya nung nandun ako ay hagip namin yung entry ng sa West Philippine Sea sa pamamagitan dito sa norte, sa Hilaga. Opo. At habang nandun ako ay biglang dumating naman itong Bagyong Egay. Yun. Egay. Yung Bagyong Egay siyempre doon ko na-realize na yung pala ang exit ng mga bagyo. Yung norte. Kaya wala namang bagyo na doon ang gagaling yung entry. Opo. At ang pinanggagalingan ng bagyo, ironically, dito sa Kabikulan. Kaya kung pagpasok dito sa Bicol, yun naman ang entry doon sa yun naman ang exit doon sa northwestern Luzon. Ayun. At 2 weeks after, ay nakita ko yung devastating effect ng Egay. Opo. At habang lumaragasa yung Bagyong Egay ay nandun tayo na nagresponde sa lahat ng mga rescue operations. Opo. Doon sa Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, na kung saan ay pagkatapos ng bagyong yon ay nagpunta kagad ang ating mahal na presidente upang i-assess ang situation na nasabi niya na first time niya nakita na ganun na naapektuhan ng bagyo yung Lawag at Ilocos. Kaya nagdeklara doon ng calamity di ba yung effect. Opo. Kaya nakita ko yung importansya ng WASAR doon dahil hindi lamang Bagyong Egay at paulit-ulit na epekto ng bagyo sapagkat may mga ilog tayo na galing sa Abra, sa Benguet na pinapakawalan ng dam upang mabawasan yung tubig at yun naman ang nagkukos ng baha sa baba. Kasama ng manakanakang bagyo at ulan sa baba. Kaya tumataas yung tubig, so nagkakaroon ng mga pagbaha at doon natin na-apply yung ating skills ng Philippine Coast Guard sa water search and rescue. Yun. Kaya doon ko nakita yung kahalagahan ng water search and rescue sapagkat even doon nung panahon ng Bagyong Egay ay may mga naging katuwang din kami ng mga voluntaryo ng mga mamamayan at hindi nga lang sila masyadong na-utilize namin dahil siyempre kami pa rin yung primary rescuer doon. At alam namin na kulang pa sila sa training. Kaya naisip namin na kailangan matrain din sila, maging yung ating interagency, yung ating mga kapulisan, yung ating armed forces,
na kasama din namin nag-rescue noon. Kaya lang, nakikiramdaman kami sa magiging procedure sapagkat hindi nga namin sila nakasama sa ganung training. Opo. Kaya sila man ay nakita nila nilang shortcomings doon, kaya gusto rin nila talaga na matuto rin sila para iisa lang yung aming nasa isip, iisa ang sinasabi namin na standard operating procedure upang maiwasan natin yung mga confusion at disgrasya pagdating sa pagre-rescue in actual. Commodore, maitanong lang natin kasi nandito kayo ngayon. Sakop niyo po ngayon ang Bicol. Ang Bicol region, lalong-lalo na dito sa Albay, sa mga karatig na probinsya, talaga pong very frequent na ang pagbisita ng mga bagyo rito. Kaya tamang-tama, ano po yung talagang plano para dito sa Wasar para masagip natin yung ating mga kababayan the moment na meron pong mga calamity? Opo, okay. Sabi ko nga, kung nung nakita ko importansya ng Wasar doon sa pangyayari doon sa Bagyong Egay at iba pang mga bagyo sa Northwestern Luzon, ay nakita ko kagad yung importansya noon dito sa pagdating na ko ng Bicol. Assume ako noong October 15 last year, na kung saan after 2 weeks din, parehas 2 weeks doon sa Christine. Na dumating si Christine. At yung epekto ni Christine ay mas grabe pa sa naging epekto doon sa Northwestern Luzon. Sa Egay, oo. Doon. At sabi ko nga ay dito na, hindi na ito mawawala sa Bicol yung parating kasi daanan nga siya ng bagyo, siya ang gateway. Sinabi ko kanina gateway doon sa Albay Golf Landing. So ito talaga yung natural gateway ng bagyo. Opo. Kung sabi ng Pag-asa, meron tayong 22 typhoons napapasok every year, pumapasok 21 to 22. Ay imagine natin yung bagong dalang yung ulan sapagkat climate change nga, El Niño. Opo. So parati na lang yan, paulit-ulit na lang. At yung epekto niya na nakita natin sa Christine ay halos ganun din. Kaya kailangan talaga natin yung water search and rescue. I-equip natin, no? I-equip natin i-empower natin yung lahat. Hindi lamang yung Coast Guard, ating interagency, ating mga komunidad, yung ating PDRMO, CDRMO, MDRMO. Lahat tayo kailangan may kaalaman sa water search and rescue. At yung ating mga kabataan ay kailangan din ma-empower ng knowledge tungkol sa water search and rescue. Maganda po yan. Sapagkat sila, itong mga kabataan nito ay makakatulong sila sa pamamagitan ng alam na nila kung paano makaiwas na sila man ay mai-rescue or pagdating ng panahon sila man magboluntaryo na maging rescuer. Ayun, tama. Hindi malayo yan na mangyayari kasi yung mga yan ay in 5 years time ay mga binata at dalaga na yan at capable na to absorb knowledge and skills para sila ay maging rescuer. Kaya dito sa Bicol, napaka-importante niyan yung ginawa natin na flagship program ng Coast Guard District Bicol na water search and rescue is to aim na lahat tayo ma-equipage tayo ng knowledge and skills about water search and rescue para sa gayon ay maging confident tayo na magkaroon tayo ng zero casualty. No? Pagdating ng sa mga anumang sakuna at ready tayo, preparedness and zero casualty during mga baha-baha na yan or related casualty pagdating ng panahon. Okay. So, Commodore, not so much of that dahil kami, sir, ay inaabot na ng aming pansamantalang pamamaalam din dito sa ating programa. Kami po ay nagpapasalamat ng marami sa iyo pong presensya ngayon sa aming programa ni Papa Tam. Message lang na. Opo. Sa ating Ang inyo po para sa lahat, Commodore, please go ahead. Maraming salamat sa
oportunidad na binigay nyo sa akin sa umagang ito sa Philippine Coast Guard, sa ngalan ng ating komandante o komandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Ronnie Hill Latorilla Gaban, ay nagpapaabot po kami ng pasasalamat sa buong sambayanan ng Bicolandia na sa pagbibigay nyo ng pagkakataon na maibigay namin ang aming serbisyo, lalo na itong pagbibigay namin ng mga training sa water search and rescue. So lahat ng effort namin, lalo ng aming Special Operations Group, ay ibinibigay namin yung aming panahon kasama naming mga medical team, nursing team, para makapagsagawa kami, makabahagi kami ng aming skills and knowledge patungkol sa water search and rescue. Sa ngayon ay nagkaroon na kami ng mga pagtatapos sa ibang MDRMO. Nagkaroon kami ng katatapos lang na aming ginawang water search and rescue training sa MDRMO ng Pasakaw, ng Manito, ng Monreal, at pasunod na yung sa Philippine Army, yung sa Philippine National Police ngayong April 7 to 11, at may nakasunod pa yung sa Philippine National Railways, Bangko Sentral ng Pilipinas, mga PDRMO ng Sorsogon, PDRMO ng Masbate, PDRMO ng Albay, PDRMO ng Catanduanes, at mayroon pang ongoing ngayon na nasa Camarines Norte, yung sa Paracale. At of course, yung PDRMO ng Camsor at CDRMO ng Camsor. So lahat po yan, pagbibigyan po natin. At sana yung iba na mga interesado, mga kababayan natin sa Bicolandia, at kung saan man may marinig kayo na may pa-ongoing na training, ay inimbita namin kayo na mag-observe upang makita nyo in actual yung kahalagan nito, hindi lamang sa inyong komunidad, kundi maging sa inyong sarili, sa inyong buhay, para kayo man mismo ay maging panatag at magkaroon kayo ng kaalaman para pagdating ng sakuna o panahon ng kalamidad ay kampante kayo na kayo ay magiging ligtas at hindi kayo makasama sa mga casualty. Ayun. Thank you very much. So thank you very much to the man of the many first, General Ivan Irolda, ng District Commander po ng Philippine Coast Guard District Bicols. Maraming salamat sa iyo, sir. Saludo kami. Wala nga naman po, wala nga naman. Magandang umaga po sa atin lahat. Ayun.